Nagsasagawa na ng profiling ang DSWD Field Office 7 sa mga nasa transport sector na nakatakdang makatanggap ng cash relief assistance mula sa kagawarnaan bunsod ng taas presyo sa produktong petrolyo. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Magandang balita ang nag-aabang para sa mga nasa transport sector sa Central Visayas. Dahil pagkatapos ng Semana Santa, posibleng masimula na ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga driver na patuloy na apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa Regional Director ng DSWD Field Office 7, nakapagpasa na ng listahan ang 16 na LGUs sa Central Visayas ng mga driver mula sa Metro Cebu, highly urbanized cities at ng Tagbilaran cities sa lalawigan ng Bohol. So we have 16 local government units na nakapaghanda na po ng lista ng tricycle drivers only. Ito muna ang uumpisahan natin as an expansion of the existing ongoing payout ng Manila. Magtatanong siguro ang mga tao bakit tricycle driver lang at kung kailan sila. Well, nasa guidelines naman ng DSWD na lahat naman ng drivers. Nag-uumpisa lang tayo sa mga tricycle. Pagtitiyak naman ng DSWD Field Office 7, nakikipag-ugnay na rin sa kanila ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7 para sa iba pang mga driver na ayon sa LTFRB 7 aabot sa mahigit 37,000. We also had a meeting with the LTFRB kasi yung ibang drivers, ang LTFRB po ang mag-i-endorse sa amin. At pag na-endorse na po yun, dadaan din siya sa deduplication process para masiguro natin na yung driver isang beses lang talaga mag-claim ng 5,000 pesos na ang tawag namin ay Cash Relief Assistance or CRA. Samantala, isang graduation ceremony ang isinagawa sa Cebu City Sports Institute sa Barangay San Nicolas, kung saan dumalo ang nasa 2,200 na households na matagumpay na nakamit ang Level 3 self-sufficient status. Ito sa tulong ng intervention na ginawa ng DSWD Field Office 7, kaagapay ang local government unit para sa mga pamilya, gaya na lamang ng sa pangkalusugan, edukasyon, livelihood development at social protection. Kasama sa programa ang pagbibigay ng cash grants sa eligible na mga pamilya. Isa lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan na maibsan ng kahirapan, mapabuti ang kinabukasan ng kabataan sa tulong ng edukasyon at pagpapalago ng kalusugan ng mga kababayan. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.